Disclaimer, isang wholesome movie lang ito mga lods tungkol sa kanilang pagkakaibigan. Balak magtungo ng Straw Hat Pirates sa Omatsuri Island dahil nabalitaan nilang napakaganda nitong resort para mag-relax. Ang kanilang captain naman ay pabor na pabor sa ideyang ito kaya nagbiyahe agad sila patungo sa nasabing resort. Ngunit pagdating nila ay nag-check ng mapa si Nami dahil tila iba ang kanilang napuntahan. Pero ayos lang sa mga kasama dahil pwede naman silang mag-relax sa isla. Sa kabila nito ay pumasok pa rin sila sa gubat hanggang sa makita ang napakagandang gusali at carnival na labis na ikinatuwa ng grupo dahil makakapag-relax na rin sila. Saka dumating ang pinuno sa lugar na si Baron Omatsuri at sana ay mag-enjoy daw sila sa kanyang resort. Ngunit bago iyon ay kailangan muna nilang sumali sa Trial of Hell. Dahil dito ay naisip ng grupo na isa itong scam, ngunit nais pa rin sumali ni Luffy sa palaro. Pero malinaw na trap ito kaya nagagalit ang kanyang crew. Ngunit sinabi ng captain na may tiwala siya sa mga kaibigan kaya pumayag na ang mga ito. Nang magsimula ang palaro ay biglang nabuo ang isang stadium para sa kanila. At ang unang game ay padamihan ng mahuhuling goldfish. Tinawag din ni Baron ang pinakamagiting niyang manlalaro na si Muchigoro. Sa straw team naman ay si Usopp ang lalaban. Nang magsimula ang palaro ay biglang lumabas ang napakalaking goldfish dahil ito pala ang huhulihin nila. Kaya nakumpirma ng grupo na niloloko sila ng mga ito pero natutuwa pa si Luffy. At binigay naman ni Usopp ang net kay Nami. Kaso napakalaki ng goldfish kaya pinagsisipa ito ni Sanji para magpasikat kay Nami. Si Nami naman ay binigay ang net kay Zoro. Nang sumugod ito ay pinagbabawal daw ang espada kaya pinalo niya na lang. Si Luffy naman ay sinuntok ito ngunit nabutas ang kanyang net. Naglabas si Muchigoro ng mas malaking net at ginamit ito sa giant goldfish at ipinasok sa kanyang balde. Ngunit naisip ni Robin na lagyan ito ng net upang tumalbog ito at nag-guard point si Chopper kaya tumalbog ulit patungo sa kanilang balde. Kaya naman ang Straw Hat Team ang nanalo, ngunit nahulog si Chopper sa dagat na agad na iniligtas ng ating bida kaso nalunod din siya kaya iniligtas sila ni Sanji. Pagdating sa itaas ay muntikan na daw sila, ngunit nagsaya pa rin ang ating mga bida at luhaan naman si Muchigoro. Kaso hindi matanggap ni Baron ang pagkatalo kaya meron pa daw round 2. Nais na naman sumali ni Luffy kaya pinagsasapok siya ni Nami habang sa malayo ay pinagmamasdan sila ng isang lalaki. Naglakbay na naman sila sa gubat hanggang makarating sa isang entablado. At ang round 2 ay tinatawag na ring toss, kung saan kailangan mong tamaan ng ring ang kalaban upang magkapuntos. Pinakilala ang apat na player ni Baron na sina Kiro G, Kiro Shot, Kiro Deko, at Kiroko. Kung saan sa simula pa lang ay nakuha na nila ang inis ni Nami. Ngunit nagkainitan naman sila Sanji at Zoro dahil hindi magkasundo. Nang magsimula ay magkasama sila Nami at Usopp sa isang bangka at napakarami pala ng mga manunood. At simula pa lang ay pinakita na ng mga kalaban ang kanilang bilis. Sa kasamaang palad ay magkasama sila Zoro at Sanji sa isang bangka. Nang maglabas ng sandata ang kalaban ay inatake sila ng mga ito pero walang pake ang dalawa. Hindi nakasali ang tatlo dahil 4 players lang ang kailangan. Pinagbabato naman si Luffy ng palaki at nang makita niya ang lalaki ay hinabol niya ito. Nag-ihaw naman ang mga kalaban para mahirapan sila Nami sa usok. Ngunit binilisan nila upang makaiwas pero pinagbabato naman sila ng mga uling hanggang sa masunog ang bangka. Samantala nagre-relax lang doon si Robin na niyayang uminom si Muchigoro para magtanong. Si Luffy naman ay hinahabol pa rin ang lalaking kamukha ni Hitler, na nagpakilalang si Brave na captain ng Chobahish Pirates na niyaya siyang sumali sa kanyang crew. Ngunit kinuha siya ng bida at nilinaw na wala siyang balak sumali sa kanyang crew. Saka nagbabala ito tungkol kay Baron dahil ang plano daw nito ay sirain ng pagkakaibigan nila. Samantala sa paglalakad ni Chopper ay nakarating siya sa sementeryo, nang biglang makita ang isang lalaki na natakot din sa kanya. Ngunit nagpapanggap lang pala ito na malakas sa kanyang mga anak, kaya nakiusap na magpatalo si Chopper kapalit ng mga impormasyon. Dahil dito ay nag-acting ang reindeer na natatakot siya sa lalaki pero hindi naniniwala ang panganay niyang anak. Patuloy ang labanan ngunit hiniwan ni Zoro ang ring ng kalaban. Tapos pinagbabaril naman si Zoro ng mga ito dahil hindi nakakailag ang bangka ay inaaway ni Zoro si Sanji. Nasusunog na ang bangka nila Nami, ngunit walang maisip si Usopp na paraan kaya binato siya ng isang box. Na nakita nilang rescue box kaya agad itong binuksan pero mga baso lang ang laman na sinubukan niyang pampatay ng apoy. Ang box naman ni Usopp ay may laman na pakpak na hindi niya matanggal. Pero pinagbintangan ito ng mga kalaban na iniwan daw nito si Nami. Kalaunan ay na-enjoy na rin ni Usopp ang paglipad sa itaas nang makita niya ang kakaibang sanga sa itaas ng bundok. Nilasing ni Robin si Muchigoro upang malaman niya ang lihim ng isla. Giit ng lalaki na isang bulaklak na lily carnation ang sa isla lang nila tumutubo. Nagsimula na ngang mag-away ang dalawa habang sakay ng bangka ngunit
ngunit pinaulanan sila ng napakaraming missile. Nainis naman si Zoro at pinaghihiwa sila, ngunit nag-repair ang mga ito at naging mas maganda, kaya pinagsisipa naman sila ni Sanji, ngunit nag-repair ulit at muling nag-upgrade. Subalit pinagtulungan ito ng dalawa kaya nawasak din kaagad. Ngunit nahuli na pala ng mga kalaban si Nami, pero nahuli rin nila ang isang kalaban. At ililigtas sana si Nami pero inatake siya ng mga barahan ni Kiroji, tapos hindi pa nila ito matamaan at sila pa ang muntik ng magkatamaan. Saka niligtas nila si Nami pero nahulog ito sa tubig dahil patuloy sila sa pag-aaway. Hanggang mahuli na rin si Sanji, pero nag-aaway pa rin sila ni Zoro. Napansin naman ni Chopper sa wanted poster na si Baron lang ang tumanda sa mga kasamahan nito. Hindi pa rin matamaan ni Zoro si Kiroji, ngunit dumating si Usopp at pinalo ito sa kanilagyan ng ring. Kaya ang Straw Team na naman ang nanalo pero sinampal siya ni Nami dahil iniwan ito kanina. Sila Sanji at Zoro ay magkaaway pa rin, tapos tinatawanan pa sila ng mga palaka. Inatake sila bigla ni Baron ng palaso nito. Samantala tila iba na ang samahan ng grupo nang dumating na naman si Baron para sa ikatlong palaro na pagalingan magluto kaya si Sanji ang lumaban dito. Si Robin naman ay umalis muna dahil may hinahanap daw itong bulaklak. Nag-cheer sila Nami at Usopp pero nilalayuan nito ang sniper. Sa inis ay sinipa ni Usopp ang isang bato, ngunit isa pala itong batang hinihingi ang kanyang sombrero. Nagpatuloy sa labanan ng dalawa subalit napakagaling ni Sanji sa kanyang ginagawa kaya siya na ang nanalo sa palarong ito. Subalit hindi naman siya napansin ng mga dalaga kaya nawalan siya ng gana, ngunit si Luffy ay nag-dive pa sa pagkain. Nagtataka naman si Muchiguro kung bakit hindi kasama ni Nami ang mga kaibigan kaya kinilig ang lalaki. At si Zoro ay hindi pinayagan ni Sanji na kumain ng niluto niya. Samantala si Robin ay natuklasan ng napakaraming wasak na barko. Giit ni Muchiguro na baka mas malakas pa si Baron kay Roger. Kaya tinanong ni Nami kung si Gold Roger ang tinutukoy nito na 20 years ng patay. Nagtaka naman si Muchiguro dahil nakita lang daw nila kahapon si Roger. Napansin ni Robin na isang barko lang doon ang nasira ng kalamidad. At napaisip si Muchiguro sa Lily Carnation na bulaklak. Giit ni Baron na ang tila giant bulate sa taas ay ang hinahanap niyang Lily Carnation na bulaklak. Saka biglang tumanda si Muchiguro at inatake si Robin. Nabahala sila Sanji dahil nawawala ang mga kaibigan. Subalit nag-away na naman sila ni Zoro. Tapos sinisipa ni Sanji ang kanilang captain. Nang makita ni Baron si Muchiguro ay nagpa siya itong isagawa ang Trial of Hell. Pero hindi nila pinapansin si DJ Kappa. At wala rin silang pake kay Baron, kaya umalis ang dalawa para maghanap. Sinabi ni Baron na ang sunod na laro ay babarilin sila ng 100 sniper. Ngunit si Luffy ay hindi umiimik. Saka sumugod upang bawiin ang mga kaibigan ngunit sinundan siya ng palaso ni Baron na may sariling buhay hanggang sa mahulog. Pinagbabaril din ng mga ito si Sanji. At si Kappa ay naghagis ng plato na sumasabog kay Sanji at ganun din kay Nami hanggang sa makorner siya nito. Kaya umatake si Kappa ng napakaraming plato at sumabog ng malakas. Kasabay nito ay ang pagbagsak din ni Zoro dahil sa isa pang Kappa. Ngunit bumangon si Zoro at tuluyan itong tinapos, kaso hindi namamatay si DJ Kappa kahit anong gawin niya. At siya pa ang napinsala ng palaso ni Baron. Saka nagtataka din si Kappa kung bakit hindi siya namamatay, ngunit bigla itong na-expired. Pati ang iba pang mga kasama ay na-expired na rin ang katawan. Nagising si Luffy sa loob ng bahay ni Brief. Ngunit nagmadali nang umalis si Luffy kaso hindi siya makalabas sa tunnel na ginawa nito. Nakita din ni Luffy ang litrato ng mga kaibigan ni Brief, ngunit nag-iisa na lang siya ngayon dahil pinakain daw sila ni Baron sa dambuhalang halimaw. Nagising si Chopper sa isang lugar kung nasaan ang sinasabing bulaklak, na kinuha ang isang anak ng matanda kaya pinagsasapok ito ni Chopper hanggang sa mabatiwan. Pero inatake siya ng palaso kaya siya ang nahuli, napilit na inililigtas ng mga kasama kaso dahil sa lalaki ay nabitiwan nila ito kaya nag-away ang mag-ama na ikinatuwa ni Baron. Giit ni Brief na nagagalit si Baron sa mga pirata na magkakaibigan dahil wala itong friends. Nagbabala naman si Chopper na darating ang kanyang mga kaibigan, ngunit nakita niyang nabihag na pala nito ang 5 sa kanyang kasamahan kaya tuluyan na rin siyang nahuli. Naramdaman naman ito ni Luffy kaya nagpasya na siyang lumabas. Nagising si Muchiguro na may bagong katawan dahil nakakain na naman ng Lily Carnation. Dumating naman si Luffy na galit, ngunit pinagtawanan pa siya ni Baron dahil siya na lang ang natitira. Umaatake ang bida ngunit palaging tinatamaan ng mga palaso, kaya wala siyang magawa habang tuluyang kinakain ng halimaw ang kanyang mga kaibigan. Hanggang sa tamaan na ang kanyang mga paa at kamay kaya pinahaba niya na lang ang leeg subalit napinsala ng mga palaso at tuluyan na ring naglaho si Zoro. Dahil dito ay nawalan na siya ng lakas ng loob. Dahil din sa mga alay ay nabuhay na ulit ang mga tauhan ni Baron. Subalit nang tatapusin na si Luffy ay bigla itong kinuha ni Brief. Saka sa ilalim ay inasikaso nila ang ating bida. Ngunit sa itaas ay inatake ni Baron ang lahat ng mga lagusan. At bago kumilos si Luffy ay pinaalala ni Brief na nandito pa siya na kanyang kaibigan. Kaya lumabas siya at pinagtitira ng palaso na hindi tumatama. Tumulong din si Brief na lituhin ang kalaban ngunit tinamaan na rin ito. Saka sinabi ni Brief na may kaibigan pa si Luffy na natitira
natitira dahil nandoon pa siya. Kaya gumawa ng maraming arrow si Baron at inatake ang lalaki, ngunit hindi ito namatay dahil iniligtas siya ni Luffy, at agad na sinuntok sa mukha si Baron kaya napaiyak si Brave. Saka tumakbo patungo sa bulaklak at inatake ito ng walang tigil hanggang sa mawasak niya ito, subalit ito ay naging napakaraming mga arrow. Dahil ang tunay na bulaklak ay nasa balikat pala ni Baron na nag-transform kasama ang kanyang mga kaibigan. Tapos ginamit ang napakaraming mga palaso patungo sa ating bida. Giit ng bata na nag-cheer daw ang mga kaibigan ni Luffy kahit hindi makapagsalita ang mga ito dahil napakatindi ng pangdinig nito. Sinabi din ng bata sa ama na narinig niya rin ang usapan nila ng reindeer na magpatalo ito sa kanya para magmukha siyang malakas, pero naniniwala pa rin daw siyang malakas ang kanyang ama. Dahil dito ay kinuha ng lalaki ang palaso at inatake ang bulaklak na halimaw na tinamaan sa kahinaan nito, kaya napag-alaman na ang mga crew ni Baron ay mga ugat na lang pala. Saka naman ito sinuntok ng ating bida ng napakalakas sa pagmumukha. Dahil ang totoo ay matagal na palang patay ang mga kasamahan nito at binubuhay niya na lang sa pamamagitan ng kakayahan ng bulaklak, subalit kailangan niya itong pakainin ng tao. Nagising ng masaya ang ating bida at nakitang ligtas na rin ang kanyang crew, kasabay ng bagong umaga na siyang patunay ng tibay ng kanilang pagkakaibigan.